Yan po ang ating itatanong mga kapuso kay Professor Emmanuel Leyco, Economista at Fellow Center for People Empowerment in Governance o CENPEG. Professor Leyco, magandang umaga po, Professor. Magandang umaga po, Sir Melo. Opo, yung po ang tanong namin kung ganito pala ang nakikita na malabo na marating natin yung ating tinatarget at dapat daw po ang kailangan ay lumago ng 7% na ekonomiya ng bansa sa ikapat na quarter para makamit ang 5.5% na paglago ngayong 2025 na napakalabo. Ano naman po ang aasahan natin, pwedeng maranasan natin sa ganong klase ng sitwasyon, Professor Leyco? Unang-una po, magandang umaga sa ating lahat. Maganda naman po ang sinabi ni Secretary Balisacan, kauna-unahang pagkakataon. Tama po kayo, sinabi ninyo na buong tapang na sinabi ni Secretary na hindi na natin maaabot talaga. Dahil nung mga nakaraan, lagi pong sinasabi ng ating pong pamahalaan na maaabot natin yan. Tapos pagka nakita na natin ng mga numero, sinasabi, ay sorry. Mabuti po ngayon ay inunahan na tayo. Ang palagay ko po dyan, mas mababa pa po doon sa ating inaasahan. Dahil kung ang gobyerno mismo ay nagsasabi na ganito, hindi na natin talaga maaabot. Talaga pong malinaw na para pong kumbaga sala sa ating target ang ating patutunguhan ngayong taon na to sa ating ekonomiya. Ngayon, ano po ang epekto niyan sa ating ekonomiya o sa pang-araw-araw na kabuhayan ng ating mga mamamayan? Ang ibig sabihin lang po niyan, kung bumabagal ang ating ekonomiya, bumabagal din po ang trabaho. Humihina ang mga trabaho kung baga naman ay kumukaunti ang mga nakakapagtrabaho. Kung sa ganun, edi kakaunti rin po ang iuuwi nila sa kanilang mga pamilya. At tama po kayo, ang ating Noche Buena, ano po yan, marker ng ating katiwasayan, kapayapaan. Kung wala kang kakainin sa ating pong Noche Buena, o kaya naman ay kulang na kulang ang ating Noche Buena, kakalam ang sikmura po natin sa Pasko. Tama po. Kaya, ano yun, hindi na luxury yun, Professor. Kung baga yun ay ganansya na lang natin na, ay, nagtrabaho kami ng maayos, ngayon taon na ito, kumita kami. Paano ka nga naman maghahanda? Kung wala ka namang naipon, di ba? Tama po yun. Hindi po yan luxury, kundi ito po ay pagtitipon-tipon ng ating mga pamilya sa pinakamahalagang araw ng taon. Kung wala po tayong maihain sa ating hapagkainan pagdating ng Pasko, o kaya naman po tuyo ang ating kakainin, wala namang masamang kumain ng tuyo, pero ang ibig sabihin niyan ay talaga pong maghihigpit tayo ng ating mga sinturon. Yun ang masaklap doon. Okay, ganito po So, trabaho, kita, at syempre yung purchasing power natin, Professor, apektado yan na sinasabing paghahina ng ating ekonomiya. At syempre, may epekto rin yan sa ating peace and order, di ho ba, Professor? Sigurado po yun. Ngayon, sisisihin na naman nila, marami na namang nagnanakaw. Kung yung iba po ay kumukuha o sa shoplift, mga ganon, maliit po yan na krimen. Mas malaking krimen po yung mga bilyon-bilyon ang mga kinukupit sa ating pong pondo ng bayan. Opo. At yun yung sinasabi ni Secretary Balisacan na yan ang pwede natin sabihin punot dulo ngayon ng pagbaba, yung inaasahan natin pagbaba ng ekonomiya natin dahil nawawalan daw ng tiwala na ang mga negosyante at saka yung mga dayuhang interesado sanang mabuhunan sa Pilipinas, Professor. Sa akin po, palagay ko yung pagkawala ng kumpiyansa, malaking bagay yan. Na nawala ng kumpiyansa ang mga mamumuhunan at nawalan din po ng kumpiyansa kung titingnan po natin ang datos na ibinibigay po ng Philippine Statistics Authority. Pati po ang mga consumer ay nagpigil sa kanilang paggastos. Tinitingnan ko nga po ang mga datos natin. Kumonti ang pagbili ng mga gamit sa bahay, kumonti din po ang kanilang pagbili ng pagkain. Marami po silang pinigilan, damit. Pumipigil na po ang ating mga consumer sa mga sarili po nilang paggastos. So, kumbaga, pinagpapaliban ang kanilang paggastos dahil nangangamba ang mga mamamayan na
baka naman sa susunod na buwan, mas grabe pa ang makikita natin. At least meron silang dudukutin. O kaya naman po, talagang sagad na ang kanilang nadudukot. Wala na po silang pambili. Opo. Kaya Opo. po, ang mga mamumuhunan, ang mga consumer, nawalan ng kumpiyansa, nawalan din ng kakayahan na bumili, kung kaya po ang ating ekonomiya ay sumasadsad ng gusto. Opo. Professor, teka, sa sunod na taon, ano ang nakikita nyo? Makakabawi pa kaya tayo at paano natin gagawin po yon, Professor? Malaking problema po natin yung leakage sa ating ekonomiya at ang malaking leakage dyan ay ang korupsyon. Kung hindi po sasawata ang korupsyon sa ating bayan, patuloy pong sasadsad ang ating ekonomiya. Paano po ba nila masasawata yan? Kung ang trilyones na bagong budget natin na sinasabi nila para Opo. po sa 2026 trilyones, trilyones din po yata ang mawawala dyan, ang malulustay. Paano po tayo uunlad yan? Mawawalan po tayo talaga. Tuloy-tuloy ang pagsadsad ng ating ekonomiya. Nakakalungkot po yan. Opo. Professor Leyco, salamat po sa panahon at sa paliwanag at sa pananaw. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po, Sir Melo, at magandang umaga po sa ating lahat. Si Professor Emmanuel Leyco, isang ekonomista. Fellow Center for People Empowerment in Governance o CENPEG.